Hello mga bakla! Welcome back! At syempre muli nagbabalik ang napakaganda, nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jingjing. At syempre mga bakla, na-miss ko kayo ng bongga-bongga. Natawa tuloy ako. As in na makakamiss talaga yung magawa ng vlogs, ng video. As in talagang na-miss ko talaga kayo ng bonggang-bongga. At syempre, for today's video, as in talagang excited talaga akong gawin to mga bakla. Syempre, tungkol ito sa updated ng visa ko dito sa New Zealand. O, diba mga bakla? At syempre, bago natin simulan ang video ito, syempre isang intro muna. So ito na nga mga bakla for today's video. Ano nga ba ang update ng aking visa dito sa New Zealand? At syempre recap muna tayo, no? Alam nyo, sa mga pagbabago ng rules dito sa New Zealand ay talaga namang nakakaloka, nakaka-stress ng a little mga bakla. As in talaga nung malapit na matapos, siguro mga 6 months na yung remaining visa ko dito sa New Zealand, kasi talaga nangangamba na talaga ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, mga option o kaya yung mga plan B, plan C, kasi talaga ang hirap mag-isip mga bakla. And then lumabas ang visa na pwede kami ma-extend ng 1 year, pero kailangan namin makuha or ibigay ni employer ang 29.66 New Zealand dollar na minimum wage. At syempre hindi kayang ibigay ng aming employer. As in talaga nangangamba talaga kami mga Pilipino nandito sa aming pinagtatrabahoan na hotel. As in talaga nakaka-stress, nakakaloka mga bakla. And then may lumabas na naman na panibagong rules na pwede kami ma-extend at dahil tinanggal na nga yung 3 years work experience, as in talaga medyo lumuwag-luwag na. So yan yung mga recap na mga New Zealand rules immigration talaga, as in talagang bongga, nakakaloka. And then yung mga panahon, alam niyo yung mga bakla, as in talaga nung nagbakasyon ako ng Pilipinas, no? I-share ko lang, nung nagbakasyon ako ng Pilipinas, naisip ko, kukuha pala ako ng NBI. Sa madaling salita, kumuha ako ng NBI sa Pilipinas during na nagbakasyon ako. Nung nagbakasyon ako ng Pilipinas. And then, sabi ko, kukuha na rin ako ng police clearance. And then, nung pagbalik ko dito, sabi ko, nasa isip ko, sabi ko, bakit nagagawa nung iba na ibang lahi na nagagawa nila na hindi ko kayang gawin? And then sabi ko, kailangan maging deserving ako na mabigyan ako ng sponsorship or yung bagong visa. So sabi ko, sige, sisipagan ko ng bonggang-bongga. At ito na nga mga bakla, alam nyo, kasi talagang proud na proud talaga ako. Dahil last month, as in talagang naging best employee of the month ang bakla. Diba? As in talagang nakakatuwa, as in talagang hindi ko ma-imagine na talagang ibinigay sa akin ng hotel na maging isa ako sa pinakamahusay na empleyado sa hotel. And then ito na nga mga bakla, kinausap na ako ng HR. As in talaga kinakabahan ako, as in talaga naka-duty ako noon. Sabi sa akin nung supervisor ko at saka na manager ko na kakausapin ako ng HR. So yun na nga, medyo maraming sumagi sa aking isipan na baka hindi na ako i-renew, baka hindi pa, baka pauuwiin na kami, parang gano'n ang mga nasa isip ko. And then nung pumunta na ako ng HR, medyo kinakabahan ako kasi nandun yung head HR, tapos nandun din yung aming manager. And then kinausap ako na sinabi na bibigyan ako ng sponsorship. O di ba mga bakla, kasi talaga hindi ko talaga
malubos maisip na isa ko sa mga nabigyan ng sponsorship. As in talagang sa dami ng Pilipino na nagkatrabaho dun sa hotel, as in talagang isa ko sa napili na mabigyan ng sponsorship. So yun, in-explain nila sa akin kung ano yung mga kailangan ko. And then natuwa sila dahil tinanong nila ako, no, meron ba akong updated na police clearance? Sabi ko, yes, doon nagbakasyon ako, kumuha na ako ng NBI o yung police clearance. Kasi talagang natuwa sila. Sabi niya, ready ka pala, no? Yung sabi sa akin ng HR tsaka ng manager, ready daw talaga ako. And then, pinaliwanag niya sa akin kung ano yung mga description ng bagong token o yung bagong sponsorship o yung bagong kong kontrata. And then, nung pagkatapos na ma-explain sa akin, yun pala ay meron akong promotion. O, diba? Mga bakla, kasi talagang tuwan-tuwa ako dahil binigyan nila ako ng promotion. And take note, sa pagkakaalam ko, ito ay level 2. So yung sa room attendant, na housekeeping is level 4 talaga, no? So yung binigay sa akin na bagong sponsorship o yung bagong kontrata is level 2. So nag-level up ang bakla. Imagine nyo yun, kasi talagang pinakita ko talaga sa mga supervisor, sa aking manager na talagang kailangan sipagan ko. Pinakita ko sa kanila na deserving. And then after nun, imagine nyo, no, from member to team leader to shift leader. So ano nga ba yung shift leader? As in talagang marami siyang obligation, maraming gagawin. Alam niyo yung mga bakla, as in talagang hindi ko na ma-explain sa video ito dahil talagang makaabutin tayo ng ilang oras dito kaya explain ko ano yung shift leader. So sa madaling salita, pwede ako nagtitrain ako sa mga bagong staff. So pwede rin akong tumulong, obligado akong tumulong sa kitchen, obligado akong tumulong sa maintenance, obligado rin akong tumulong sa front office. So ayan, doon sa maintenance naman yung paglilinis ng mga bintana, mga keme-keme, ganyan. Hindi naman porket sinabi ko na maintenance, magkukumpuni ako ng mga electricity, mga ganyan, mga kineme. Siyempre baka may subabog pa yun. Ayun na nga, bakla na sa madaling salita. So yun yung mga trabaho na pwede kong gawin as bilang isang shift leader. At syempre mga bakla, hindi lang yon. Syempre kasi talaga hindi ako makapaniwala, no. As in talaga nag-start ako ng salary dito sa New Zealand ng 25 New Zealand dollar per hour. And then after 2 months, binigyan na naman ako na $1, naging 26 ako. And then after 3 months ata, hindi ko na matandaan, binigyan ulit ako nila ng $1. And then, nung galing akong bakasyon, so it means naging $27 na yung aking sweldo, diba, per hour. And then, nung galing akong bakasyon, nung nag-duty ako, after siguro mga 2 days, and then, pinatawag ulit ako sa office, binigyan ako ng sobre, and then, binigyan nila ako ng additional na 0.50 New Zealand dollar. So, ang total nagisahod ko is 27.50 New Zealand dollar per hour. And then, ito na nga mga bakla, no? As in talagang, napaka-blessing ko, napaka-sarap sa pakiramdam na bigyan ka ng 29.66 per hour. O diba? As in talagang I'm so lucky na mabigyan ako ng 29.66 New Zealand dollar per hour. And then, doon sa kontrata na pinirmahan ko, as in talagang ang nakalagay doon is 40 to 50 hours per week. So, dati kasi, ang hours ko per week is 30 lang. 30 to 40 hours. So, hindi kami pwede lumampas ng 40 hours per week. So, ngayon, medyo mas mataas na siya ngayon. Ginawa ng 40 to 50 hours. So, ibig sabihin, pwede akong
mag-consume sa pagtatrabaho ko ng 100 hours per 2 week. Per 2 weeks, yan mga bakla. O diba, as in talaga nakakatuwa. Ganda-ganda ko. So yun na nga mga bakla, no? As in talagang ang sarap ng feeling pagka talagang pinagbubutihan mo talaga yung trabaho mo. As in talagang nagde-dedicate ka, pinapakita mo talaga sa employer mo, sa manager, supervisor na talagang pinapakita mo na talagang deserving ka sa lahat ng bagay. As in talagang I'm so happy mga bakla. So yan mga bakla, diba? As in talagang thank you. And then ito na nga, nag-lodge ako ng aking apply for visa is September 13. So yon, so tinulungan ako ng aking friend na si Manang Angie. Hello Manang Angie. So yon, nagpatulong talaga ako kay Manang Angie na mag-apply ng visa. And then as in talagang nakakakaba, as in at tagal bago siya ma-approve. O almost 40 days or mahigit pa, parang 45 days. And then September 13 ako nag-apply, and then na-approve siya ng October 25. So and then nung na-approve na siya, pumunta ako ng HR na sasabihin ko na na-approve na yung visa ko. And then wala naman dun yung aking head HR. So nag-email na lang ako sa kanya. And then pagpasok niya, sabi, nag-reply siya dun sa email ko dahil nag-email man ako sa kanya tungkol dun sa pagkaka-approve ng aking visa. And then nag-reply siya na sabi niya sa akin makipagkita ako sa kanya ng Tuesday para may aayusin kami mga papers. And then dumating yung Tuesday, and then nakipag-usap na ako sa aming HR. And then sabi niya, total na-approve na naman yung visa mo. So it means starting na talaga dun sa bago kong contract. So nung October 25, doon na nag-start talaga yung kontrata ko. Instead, doon sa pinirmahan ko na November 23 pa dapat magi-start. So yun na nga mga bakla, no? As in talagang kung nagtatrabaho ka man kung saan, ipakita mo talaga na deserving ka. So pag butihin mo lang yung trabaho mo, talagang may makukuha ka at mag-growth ka talaga. So yan mga bakla, no, natapos na naman ang video ito. Ayan. Thank you sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you so much. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, so subscribe na and hit the bell button notification para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. At syempre, ito nag-iisa ang napakagandang diwata na New Zealand na si Jingjing, na lagi ko po sinasabi na make your mama proud. Ayan, thank you for watching and I love you all.